Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpadala si Russian President Vladimir Putin ng fighter jets upang permanenteng magpatrolya sa Black Sea bilang tugon sa tumitinding gera sa Middle East. Sa isang interview sa China nitong Miyerkules, October 18, sinabi ni Putin na ang MiG-13 aircraft na may lamang hypersonic missiles ang magsisilbing bantay nila sa buong Mediterranean Sea. Nilinaw din ni Putin na hindi ito pagbabanta, ngunit pagpapakita lang ito ng visual control. Nangyari ang aksyon na ito ng Russian President matapos magpadala ang Estados Unidos ng dalawang aviation group sa Mediterranean Sea bilang tugon sa Israel-Hamas war. Kwinestyon ni Senator Francis Escudero ang bilyong-bilyong deficiency sa budget ng State Universities and Colleges o SUCs dahil sa pagtanggap nito ng mga estudyante ng lagpas sa nakalaan sa kanilang pondo. Ayon kay Escudero, noong 2022 ay mayroong deficiency na tinatayang 2.2 billion pesos ang SUCs. Maaari naman itong tumaas sa 4.2 billion pesos ngayong taon sa kabuuan o halos 7 billion pesos. Dagdag pa ng senador mula noong 2022, direkta nang natatanggap ng SUCs ang budget sa halip na dumaan pa sa Commission on Higher Education. Nasa 70% sa mga ito ang sumusunod sa budget allocation habang ang 29% ay lumalampas sa kanilang alokasyon dahil sa pagtanggap ng sobrang enrollees. Isa sa halimbawang binanggit ng senador ay ang University of the Philippines na gumastos ng 607 million pesos na labis sa 2022 budget nito. Hindi raw umano angkop na walang katapusan ng reimbursement o paniningil sa gobyerno dahil sa paglagpas sa inilaang pondo gayong hindi sumunod ang mga ito sa budget allocation. Dahil dito, hinikayat ni Escudero ang SUCs at Department of Budget and Management o DBM na magbalangkas ng isang kasunduan para sa claims ng SUCs dahil kung hindi ay kinakailangan pa itong dumaan sa appropriation ng Kongreso. Mahigit 27,000 na mga barangay sa bansa ang idineklarang drug-cleared simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa huling tala ng PDEA, nasa 27,799 mula sa 42,000 na mga barangay ang naging drug-free mula July 1, 2022 hanggang September 30 nitong taon. Batay ito sa mga isinumiting sertipikasyon ng mga nangangasiwa sa barangay sa ilalim ng drug clearing program. Sa ngayon, higit 7,000 ang patuloy pa ring nililinis ng otoridad mula sa ilegal na droga. Kaugnay nito, umakyat sa 4.39 billion pesos ang kabuuang halaga ng nakumpiskang illegal drugs ng PDEA sa buwan ng Setyembre mula sa datos nito noong July 2023. Habang tumutungtong naman sa 64,862 ang bilang ng mga naarestong drug personalities mula 47,076 drug operations na ikinasa ng ahensya. Mahigit 70 atleta ng Pilipinas ang kalahok sa 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China na formal na magsisimula sa Linggo, October 22. Isa lamang ang Pilipinas na sasabak sa 44 na mga bansa sa Asia sa palakasang ito na ang mga manlalaro ay pawang persons with disabilities. Ginaganap ang Para Games tuwing 4 na taon kung saan huli itong ginanap noong 2018 at ipinagpaliban ito noong Oktubre 2022 sa hindi binanggit na kadahilanan. Ever Forward ang emblem ng Hangzhou Asian Para Games at Hearts Meet Dream Shine ang slogan nito. May 22 events ang Para Games at puspusan ng paghahanda ng China para sa opening ceremonies. Bukas na rin sa publiko ang Asian Para Games Village. Nasa Hangzhou na ang ating mga atleta na lalaban sa events gaya ng swimming, powerlifting, taekwondo, judo, archery at table tennis. Matatanda ang nasungkit ng Pilipinas ang 10 gold, 8 silver at 11 bronze medal habang nasa ika-11 pwesto ang bansa sa overall standing sa pinakahuling Asian Para Games 5 taon na ang nakaraan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.